At ayan po mga ka-crypto, meron po tayong isang napakahalagang update dito na lumabas patungkol po sa regulasyon ng cryptocurrency sa United States. Alam naman nating lahat na ang usaping ito ang isa sa mga pinaka-inaabangan ng mga investors ni XRP, XLM at saka HBAR. Ito po kasing nakarang araw, mapapansin natin ang biglaang pagbilis ng usapin tungkol po sa market structure rules. Hindi na lang ito basta kakaka. Ito po ay base sa mga pahayag ng mga matataas na opisyal at mga mambabatas. Ang analyst po dito na si X Finance Bull ay nagbahagi ng kanyang pananaw tungkol po sa isang napaka-positibong shift o pagbabago sa tono ng Washington. Sabi niya, ang July ay posibleng maging pivotal point o ang isang napakahalagang buwan para sa digital asset regulation. Kaya sa video na ito, pag-uusapan po natin ang mga detalye kung bakit biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa US government at kung ano ang epekto nito sa ating hawak na asset. Pero bago po tayo magpatuloy, ay mag-technical analysis po muna tayo dito saglit. Ang presyo na po ngayon ni XRP ay tumaas 1.1363. Noong mga huling nag-technical analysis po tayo ay nasa presyong 1.05 sa XRP, kaya umangat po siya. At kitang-kita naman po natin dito sa ating chart na magkakasunod po siyang bumuo ng mga bullish candlestick simula noong July 1. Kaya umaangat po siya. Kaya gaya po ng aking naging previous technical analysis, posible pong yan nga, aabot siya dito sa downtrend resistance na ito. Pero dito pong masusubukan yung lakas ng bulls kung kayang-kaya nga bang lagpasan ng bulls ang matibay na harang natin dito na isang trend resistance line. Kung nagawa po niyang basagin ito, mataas ang chances na tuloy lamang po tayo sa pag-angat. At ang isa pang magandang nakikita natin dito na signal para sa mga bulls ay ayan, bumubuo na po tayo ng bullish momentum sa ating dalawang indicator. Kaya kung pag nagpatuloy po yan, talagang ibibigay po lahat or itutodo ng mga bulls yung kanilang pwersa na basagin yung resistance natin dito. Pero syempre, hindi pa rin po tayo nakakasiguro kung magagawa nga niya or magtatagumpay nga ba itong sa XRP na basagin ito. Kaya sa ngayon, babantayan po natin ang ating trend resistance na ito. Kasi kung pag nabasag ito, ayan, ang hinahanap po natin dito is long entry position. Kung pag siya naman ay nauntog, pwede po tayong mag-short kung di po talaga niya kaya. Kaya, yan ang aking short technical analysis dito kay XRP sa kanyang posibleng maging galaw sa paparating na araw. In short, ite-test po niya ang downward na trend resistance natin dito. Balikan na po natin ang ating balita. Bakit biglang nagmamadali ang mga mambabatas ngayong buwan ng July? Ayon po kay X-Finance Bull dito, nakikita natin ang isang kapansin-pansing pagbabago sa direksyon ng usapan. Noon, ang mga pahayag tungkol po sa crypto ay puro general optimism lamang. Pero ngayon, naging urgent na ang dating. Ang mga mambabatas sa US ay tila nagkakasundo na kailangan na talagang magkaroon ng malinaw na framework. Para sa mga holders ni XRP, XLM at saka HBAR, ito po ay isang malaking balita dahil ang mga asset na ito ay may malakas na presensya sa United States. Ang analyst dito na si X Finance Bull ay naniniwala na ang paglipat mula sa pagiging tentative patungo sa pagiging urgent ay hudyat na handa na ang gobyerno na harapin ang reality ng digital asset. Ngayon, sa opinion ko, ang pagbabagong ito ay natural lamang. Pagkatapos po ng ilang taon na puro debate, parang nauubusan na rin ng pasensya ang market at maging ang mga regulators. Kaya sa aking pananaw, ang urgency na nararamdaman ngayon ay bunga ng takot na maiwan ang US sa global financial leadership. Kung hindi po sila kikilos, ibang bansa ang makikinabang sa innovation. Ang Clarity Act ay hindi lang basta bill.
ito ang magsisilbing rulebook. Kung maipasa ito, mababawasan po ang uncertainty na matagal na nating nararanasan. Kaya para sa akin, ang pag-move ng focus mula po sa should we regulate patungo sa how to regulate ay isa pong malaking win o panalo para sa ating lahat na sumusuporta kay XRP, XLM at saka HBAR. Ngayon ay seryoso na ba itong si Senator Tim Scott sa pag-push ng vote ngayong July? Ang sentro po ng ating balita ngayon ay ang suporta ni Senator Tim Scott sa mungkahi ni Senate Majority Leader John Thune. Si Senator Scott ay hayagang sumang-ayon na dapat magkaroon ng botohan para sa crypto market structure legislation sa loob mismo ng buwang ito. Ipinakita po ni X-Finance Bull ang isang screenshot ng pahayag ni Senator Scott. Ayan po. Ang kanyang screenshot. Malinaw po ang kanyang mensahe. Kailangan po ng clear rules, kailangan ng consumer protection, at higit sa lahat, kailangan nating siguraduhin na ang innovation ang mananatili sa loob ng United States. Hindi lang ito basta usapan. Ito ay pagtatakda ng prioridad. Ngayon, ito po ang aking opinion. Nakakatuwa na makita ang ganitong klaseng bipartisan support. Kaya ang endorsement po ni Senator Scott ay nagbibigay ng matinding political weight sa Clarity Act. Hindi ito basta-basta na proposal lamang na malilimutan. Kaya sa aking pananaw, kapag ang mga leaders sa Senado ay nagsimulang mag-usap tungkol po sa legislative calendar, ibig sabihin ay seryoso na talaga sila. Kung mapapansin po ninyo, binigyan pa nila ng leeway ang ibang mga partido para maayos ang draft ng bill. Ibig sabihin, gusto po nilang makasiguro na solid ang bawat provision. Kaya sa tingin ko, ang ganitong diskarte ay nagpapakita na hindi lang nila gustong magpasa ng batas para masabi lang na may nagawa sila, kundi gusto nilang magpasa ng batas na magtatagal at talagang makakatulong sa industriya. Ngayon, ano naman ang papel ng White House sa mga latest developments? Bukod po sa Senado, may mga pahayag din na nanggaling mula sa White House. Si Patrick Witt, isa po siyang opisyal mula sa White House, ay nagbanggit na ang July ay magiging quiet month. Bagamat may kinalaman ito sa 250th anniversary ng United States, hindi rin maikakaila ang link nito sa global leadership sa usaping pinansyal. Ayon po kay X-Finance Bull, ang pag-align ng messaging ng Senado at ng White House ay isang bagay na bihira pong mangyari. Ang pagkakaroon ng alignment ay nagpapataas ng expectations ng market na ang isang formal Senate vote ay hindi na lang basta pangarap. Ito po ang aking opinion dyan. Ito ang nakaka-excite na part para sa akin. Kaya ang masasabi ko ay kapag ang executive branch at saka legislative branch ay tila on the same page, mas mataas po ang tsansa na makita natin ang pagbabago. Kaya ang pahayag po ni Patrick Witt ay isang subtle nod na alam nila ang kahalagahan ng timing. Kaya sa tingin ko, ang timing ng pagpasa ng batas na ito ay hindi lang usaping technical, kundi usaping political. Ang pagpapakita ng leadership sa gitna ng celebration ng kanilang anibersaryo ay nagpapakita na gusto nilang ipakita sa mundo na handa silang yakapin ang hinaharap ng finance. Para sa mga holders, ang ganito mong signal ay napakahalaga. Hindi ito guarantee, pero isa po itong malakas na indikasyon ng direksyon. Ano na lang ang kulang para maipasa ang bill na ito? Ayon po kay X-Finance Bull, ang pangunahing tanong na lang ngayon ay kung mailalagay ba talaga sa legislative calendar ang Crypto Market Structure Bill bago po matapos ang oportunidad ngayong July. Sa madaling salita, nandun na po ang political willingness o yung kagustuhan ng mga leaders na gawin ang batas. Pero kailangan pa nilang mahanap ang slot o oras sa kanilang busy na schedule.
Ang focus ngayon ay nasa Senate leadership kung magagawa nilang prioridad ang pag-schedule ng botohan. Sa aking opinion, ang bottleneck na lang talaga ay ang oras. Ang mga politicians ay maraming competing interest. Pero sa aking palagay, ang crypto bill ay naging sobrang high profile na po para baliwalain. Kung tatanungin po ninyo ako kung ano ang magiging epekto nito, sa tingin ko ang pagpasa ng Clarity Act ay magsisilbing green light para sa institutional investors. Kaya sa aking opinion, ang mga malalaking players ay naghihintay lamang ng legal certainty. Kapag naipasa ang batas na ito, mawawala na ang takot nila sa regulatory overreach. Kaya sa tingin ko, ang July na ito ang magiging testing ground. Kung ma-schedule ang botohan, ito na ang start ng bagong era para kay XRP, XLM, at saka HBAR sa US market. Sa kabuuan, ang ating mga nakita nitong mga nakaraang araw mula kay X-Finance Bull at iba pang mga analyst ay nagpapakita na ang July ay magiging isang napaka-importanting buwan. Ang pag-align ng mga boses mula po sa Senado at White House ay isang magandang sinyales. Bagamat wala pa tayong opisyal na petsa para sa botohan, ang expectations ay patuloy na tumataas. Para sa mga holders ng XRP, XLM at saka HBAR, ang Clarity Act ang susi para sa maayos na regulatory landscape sa United States. Kaya manatili pong alerto dahil ang bawat pahayag po mula sa Washington ay pwedeng magpabago ng direksyon ng market. Ang legal certainty na ating inaasam ay posibleng malapit na kaysa sa iniisip natin. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang ating recommended video dito.